Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord, he is God. He who has made us, and we are his. We are his people. He is and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Let us now stand and sing the opening hymn. Father, we thank you, Lord, for gathering us here today in your holy presence to worship you. Guide our thoughts and our hearts that we may bring your glory. Strengthen our faith as we meditate on your words and fill us with your power. In Jesus' mighty name, amen. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Come, let us confess our sins and shortcomings to the Lord, our compassionate and pardoning God. Let us take a moment of reflection and confession to the Lord our God.
Surely God is our salvation. We will trust and not be afraid. The Lord himself is my strength and my defense. He has become my salvation. With joy, you will draw water from the wells of salvation. This is the word of God in Isaiah 12:2-3, which assures us that those who confess their sins sincerely will be forgiven of their sins and be reconciled to God. God bless us all sinners. Amen. Let us now stand and greet each other. Good morning. Madyang hinaat kanatong tanan. Maayong buntag kanatong tanan.
magandang umaga, good morning. Malipayon ta ining kabuntagon nga maayong panahon ni ata sa landong sa panimalay sa Dios o aduna tay mga bisita, daghan tag bisita. Ani adinhi si Reverend Virgilio Galarita, siya nagpuyo sa Alubihid, Misamis Oriental o gikan siya sa US, former chaplain of Brookshire School of Nursing. Uban niya si Reverend Renerio Dadolo, retired pastor of SIMAC, o nain pa nga kauban si brother of Reverend Galarita, si Estrellito Galarita, Rini Galarita, pagumangkon ni Reverend Galarita. Wala ko makakuan pa nila kaila, pero na siguro sila dili nga side. No? Welcome. Ato po gi-welcome ang anak sa atong pastor, gikan sila sa Davao, si Umar Villalba, og naiyang kauban si Rio gikan sa Esperanza, og si Jibil Hubintod. Niya sila dinhi, no? Atong mga bisita karon mga gwapog, mga gwapa. Ato pong welcome ang tanan nga wala masulat kay di man nato mabantayan nga naay mga karon lang nakauban nato simba. Hinaot inyong bation nga kining atong simbahan sa UCCP Butuan City Evangelical Church, sama sa inyong mga simbahan nga gigikanan, din makabaton kamo og kalinaw, kalipay og pagbati nga atong kauban igsoon diha kang Kristo ug ang Dios maoy atong gisimba. Uban sa atong pag-welcome ang atong mga igsoon nga nagahuyog nato sa pagsimba pinaagi sa live streaming sa atong Facebook Live. Kaway-kaway ngadto kanila. Hinaot nga inyong gitamdan ang atong church bulletin kay niya dinhi ang atong mga gimbuhaton sulod sa semana. Kagahapon atong gipatigayon ang liturgical renewal of reorientation sa atong mga pagsimba o mga services o mabungahon ang atong panagtigog kagahapon. Atong palakpakan ang atong CEN nga may nagpasiugda. O sorry, wag gina ko makuha ang ngalan kay ang nagsugilo nako nagdali. Aduna tay bag-ong ping-pong table, no? Malipay nini ang atong mga batan-on na sa atong opisina, brand new gyud, no? Si Freddy magkuno og si Edison may nagdayong pagsulod sa atong opisina. Tingali atong pasalamatan kadtong wa magpaila nga maoy naghatag nining labihan kanindot nga dulaanan og pingpong sa atong mga batan-on. Pwede pod ang mga senior citizen tingali ani modula, no? Nindot nga dulaanan. Ang atong Newman Bible Training Course mo resume karong January 27 ngadto sa 30 next week og ato ning pagandaman. Kita nagasaulog karon sa Bible Month ug ang sunod nga Domingo mao ang Bible Sunday, culmination sa atong pagsaulog sa Bible Month. Pero kining atong paghigugma o pagtagad sa Bible, kuan man ni lifetime man ni sa year round nga nato nga gimbuhaton. Pero ang emphasis karon nga semana, karon nga bulan atong padayonon. Ani ang uban nato nga mga pahibalo nga karong adlaw atong pasidunggan ang atong mga igsoon nga magasaulog sa ilang adlaw na tawhan. Sulod pod ni ining simanahona sila Sulpicio Leonero, Celso Perez, Gaudencio Estrada, Roldan Miro II, Roberto Leonero, Ingrid Sheila Maray.
ang way na sulat dinhi sa atong wedding anniversary basig na nataligaman lang nato, pero ato gyapon silang i-greet pinagi sa pag-awit sa happy birthday o sweeter as the years go by. Ban sa panghinaot. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus is sweeter. Sweeter as the years go by. Ang uban mga pahibalo ani naman sa atong bulletin, basin og dunay paapas gikan sa naglain-lain nga organisasyon sa CWA, UCM, sa CYF. Kung wala na, ngandam ta alang sa katilingbanon nga pagampo. Let us come before the presence of God in prayer. Gracious, loving God, we come together this morning and give praise to your name. We come to glorify you and give thanks that you have sustained us through 95 years. Lord, we thank you that you have constantly provided us what we need in sustenance of body, mind, and soul. But more importantly, you have given us the gift of love and service. Bless us, O Lord, as we seek to be faithful to your calling and to remind ourselves that even as we meet with adversities today, Lord, you are always present with us. For those of us who have experienced difficulties in the immediate past, those who have family problems, those who are missing brothers and sisters who have passed on, who have moved away, we pray that you will sustain them with your love and your presence, Lord, so that we may all continue to do what you have asked us to do, which is to connect and worship you, most importantly, as a community of faith, as your family, as the body of Christ. Lord, we thank you for the privilege we do not deserve to be called your children. We thank you that you have given us souls and minds and bodies which give us the opportunity to experience all the things that you have created for us to enjoy. Lord, we thank you for friends who are visiting. May our love be strengthened. May the bond of peace be stronger in our hearts so that we can continue to address the problems of your church, your body, and our fellowship of believers. We count on you and trust you, Lord, to lead us in the rough waters of what we are going through. But we are assured that you will take us home, that you will take us back to your presence,
and to eternal life. Bless this church, the United Church of Christ in the Philippines, Butuan City Evangelical Church Incorporated, and all our brothers and sister churches here in the Philippines, in Mindanao, the Visayas, and Luzon, that we may all acknowledge Jesus Christ, Lord and Savior, and the one who offers us forgiveness, the one who offers us eternal life. We are eternally grateful, O Lord, that you have given us this opportunity to be with you in spirit, to follow your commandments by heart and by mind and by strength. Because this is the best thing that we can do in this lifetime. Lord, we thank you and we pray that you will bless the community of faith by granting your love and your grace from day to day. We pray also that our believers, our members, have time to thank you and to acknowledge you as Creator, Redeemer, and Sustainer. Bless this service, Lord, in the beginning of a new year, 2025, as we look forward to more challenges ahead. God be praised, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Please all stand. Our scripture reading this morning is taken from the book of Mark, chapter 1, verse 29 to 39. And it says, "Ug diha-diha, mipahawa siya sa sinagoga, o kiniyugan ni Santiago o ni Juan. Siya misulod sa balay nila sa Simon o Andres. Ang babayeng ugangan ni Simon naghigda nga giharantan, ug diha-diha gisugilan nila si Jesus mahitungod kaniya. Ug iyang giduol ug gikaptan siya diha sa kamot, ug ipatindog ug siya giluhuwasan sa hilanat ug mialagad kanila. Ug sa pagkasawom-sawom sa pagsalop na sa adlaw, ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanan nga masakiton ug mga gipangyawaan. Ug ang mga tawo sa tibuok lungsod managtapok atbang sa pultahan, ug iyang gipang-ayo ang daghang na nagmasakit sa pagka lain-laing mga balatian. Ug iyang gipagala ang daghang mga yawa, ug wala siya tungod ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila man sila kaniya. Ug unya sayo sa kaadlawon, sa dugay pang ang kabuntagon, siya mibangon ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug dito nagampo siya.
ug siya giapas ni Simon ug sa iyang mga kauban ug sa hinakaplagan na nila sila miingon kaniya, ang tanan mangita kanimo. Siya miingon kanila, mga tukita sa ubang dapit sa mga silingang kalungsuran. Aron dito usat magwali ako, kay mao kanay hinungdan ngano ang mianhi ako dinhi. Ug ang tibuok Galilea, gisuroy niya nga nagwali sulod sa ilang mga sinagoga ug magpagula sa mga yawa. This is the word of God to us. May God help us to apply
Salamat sa atong mga kabataan. Salamat usab sa mga magtutudlo o gayon sa mga ginikanan nga ilang pailalaman kana nga ang atong simbahan buhi kay ang mga kabataan apil na sa atong gimbuhaton sa simbahan. Sa ako celebration dining bulana mao ang Bible month o sa aming pagpanudlo sa iya pagpanambal. Kanang usa ka higayon sa sinagoga iyang giabog ang daotang espiritu sa usa ka tawo. Og iniining higayuna sa teksto nga atong gibasa, si Jesus miadto sa panimalay ni Simon nga atong nahibaloan kadugayan nga siya si Pedro. Sa versikulo isulibi nga misulod si Jesus, iyang ipakita ang iyang otoridad sama sa otoridad nga iyang gibuhat dito sa sinagoga sa previous nga mga versikulo wa nato mapilpa sa kanang start man ta sa 29 sa 21 o 28 iyang giabog ang daotang espiritu ug nagapanudlo siya nga may otoridad. O karon dinhi Simon o ni sa nila sa mga Hebrehanon, ang iyang asawa huyog kaniya sumala sa asoy ni Pedro ani Pablo sa dihang iyang ginipinsan iyang kaugalingon nga di basab siya si Pablo maka-claim sa mga pribilehiyo sama sa pribilehiyo atong mabantayan
nga akong Ginoo dako og kaluoy nga bisan pa dito sa sinagoga o dito sa usa ka panimalay nga mga panimalay tipikal sa mga Asyanhon nga extended ang atong panimalay na ay ugangan uban puyo usahay na ay mga apo nga ibilin ug dinhi atong nakita nga ang ugangan ni Pedro kauban niya sa pagpuyo. Nagapadayon ang atong paglantaw dihang nahinumdum ko nga nasign ko gamay nga simbahan sa El Rio ang chairman kaniadto sa dihang dito ko na assign. Ang usa nga nakahagit sa ako kay ako magi-research ning si Pedro gyud do na bay iyang pamilya. Giingon dahil sa tradisyon no wala sa Bible nga ang iyang asawa na apil sa paglansang sa cross. Giingon man sa kadaghanan nga gilansang si Pedro binali dito ali. So ang pamilya dako og kabahinan diha sa atong gimbuhaton sa pagpalapnag sa ebanghelyo. Ang iyang pagpangalagad maoy ekspresyon sa iyang pagka mapasalamaton. Usahay makalimot ta sa atong kanang ipanaad og maayo na ta. Usahay gani makalimot ta pagbayad sa atong giutangan, atong nasakitan na himsog na ta, dako na ta ginansya sa atong mga negosyo, makalimot ta na ay mga katawanan nga sugilanon dili sa pagpasipala sa ubang mga tribo nga naa kunoy nanakayan unya pagka gibagyo sa bawod o hangin uwan saad nga og makadunggo lang siya og yuta magdapon siya sama sa pag-ayo sa Panginoon sa Kristo kay inuman sa Marcos 33 daghan ang iyang pag-ayo sa Mateo
8:16, inom ang tanan miduol kaniya nangaayo iyang ipag-ayo. Adunay iyang ipag-abog nga mga dautang mga espiritu, sumara sa atong nabasa kanina sa versikulo 34, o iyang ituhat kini diha sa awan o bisan sulod sa mga sinapukan. Apan sa kanunay ningon siya, ayaw ninyo ipanhilon din. Kung ang nahimo ng mga epikyo, ang mga tao mas nisugilon sa ibuhat sa atong Ginoo, busa atang-atangan siya o magtakot ang mga tao aron magpatambal kaniya. Kasagaran ang mga tao gabi mupahuway na apan si Jesus bisan didto sa panimalay panahon nga igpapahulay iyang dawaton kadtong buot magpatabang kaniya. Kung ang mga tao nga miduol kang Hesus nangaayo sama sa gibuhat ni Hesus ug sa iyang mga apostoles sumala sa account sa mga buhat, atong mabantayan nga ang ilang kalampusan sa pagpang-ayo nahimo nga nakapa-proclaim ug nagmatuod sa otoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna man gay uban nga kung mukusog na ang ilang ministeryo, makahuna-huna na sila og negosyo. Imbis ang simbahan usa ka non-profit, non-stock religious corporation, ilisda naman og stock corporation o bin partner joint venture ngadto sa mga private entity. Mabantayan nato nga ang atong Ginoo samtang siya popular kaayo sa pagpanambal sa atong sa mga nagmasakiton, wala niya hikalimti nga sayo sa buntag siya mulakaw magpahilayo aron magaampo. Ug mao kini ang nabantayan sa ni Simon ug ni Andres. Ilang gipangita si Jesus ug ilang isultihan, gipangita ka sa mga tao. Si Jesus nga nasayod nga natuman na ang iyang gibuhaton didto, ningon siya nga moadto ta sa unahan kay aduna pay mga tao nga kinahanglan makabati sa ebanghelyo. Adunay pinulungan nga nag-ingon, dili maayo nga ang usa ka tawo o pundok sa mga tao kanunay makabati balik-balik sa ebanghelyo, kay aduna pay daghan nga wa makabati niini. Apan sama sa nagkalain-lain nga mga obserbasyon, bisan pa nining atong denominasyon sa UCCP, Butuan City Evangelical, nagapadayon kita sa pagbalik-balik sa ebanghelyo, kay aduna may mga tao nga gikinahanglan nga ma-instill sa ilang alimpatakan ang katuyuan ngano ang ebanghelyo masabwag ug aron ang tanan makabati. Ug ato man ang gibalik pag-asoy sa liturgical renewal kagahapon nga ang atong pagbalik-balik sa mga ritual o pagsangyaw sa atong mga pagsimba aron ang mga tao ilang makinabuhi kining atong pagtuo ug sila usab makasunod niini sama sa atong Ginoong Hesukristo
nga siya nagmatinud-anon sa iyang katuyuan. Alang sa pagsangyaw sa maayong balita, kay mauman kini ang iyang tumong sa iyang pag-anhi sa kalibutan, aron ang mga tao malukat sa ilang mga sala, pinaagi sa grasya o pagtuo, makabaton sila sa kinabuking dayon. Iya kining gibuhat ngadto sa Galilea, ngadto sa mga sinaguga, nga iya kining gipang-abog, lakip na ang mga dautan nga mga espiritu. Usahay mo santop sa akong hunahuna, ubisan tingali kaninyo. Nganong aduna may mga panahon nga daw dili na nato mabati ang mirakulo, milagroso nga pagkaayo sa mga nagmasakiton. Dili sama sa panahon ni Kristo o sa panahon sa mga pinadayag nga si Pablo, si Pedro ug ang mga apostoles magaampo og ang mga masakiton diha mga ayo. Wa na ba'y epekto ang pag-ampo sa mga magtotoo? Mga igsoon, dili kana tinuod. Anaa paghihapon. Apanining atong kapanahunan karon ang ebidensya sa pagmatuod sa atong Ginoo pinaagi sa miracle healing. Nasulat naman sa Biblia o gimatuod naman sa mga katawhan nga gani miabot na sa atong kabaybayunan ang ebanghelyo tungod sa maong mga buhat, ato na lang gibasa. Apan aduna gihapoy mga milagro ng hitabo sa atong mga hospital. Ang atong mga batid nga mga mananambal nga nagtuon gisangkapan sa Ginoo aron mag-ayo sa mga masakiton, pinaagi sa ilang kahibalo nangaayo sila. Aduna say mga ayo nga wa sila moagi og tambal kay ang ilang immune system sa mga nagmasakiton kaya pa. Ubin ang pag-ampo usab nga hugot sa usa ka tawo mo resulta usab og maayo o kaayuhan siyang lawas, milagro ng hitabo diha kaniya. Akong isugilon ang akong higala usa ka CYF kaniadto nga si Marianita Daday Tibes. Gisultihan siya dito sa Philippine General Hospital nga muuli na sila kay barato ang pasahero kaysa kargamento. Na lusno ang ilang pagbati nga magtiayon kay wa sila kwarta, di sila magkapaopera. Nag-ingnan sila nga terminal na ang iyang sakit. Ningon siya nga, doktor, mag-ampo ko nga ang imong gisulti di matinuod. Maningkamot ko, itugyan ako sa Ginoo ang akong sakit. 1980s pa to nahitabo. Karon si Marianita ang iyang mga anak nakalampos sa mga profesyon nga giskwela, hangtod karon siya buhi pa. Tungod sa pag-ampo, wagid siya maoperahe, wa siya, pero himo niya ang dili kasagaran mahimo sa usa ka masakiton. Iyang gi-revolutionize ang iyang diet, nagdisiplina siya sa iyang lifestyle, o kanunay siya nagaampo. Ang milagro nga nahitabo sama sa hinatabo dihang si Kristo mibisita sa panimalay ni Simon ug Andres ngadto sa mga sinaguga o nagkalain-lain nga mga panimalay. Mahitabo gihapon sa atong kapanahunan karon kung ato gayud itugyan ang atong mga kinabuhi suma sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo nga atong mabatunan mabasa diha sa Biblia. Atong ikinabuhi matud pa nila pirmi man mag-Bible study ang mga evangelical o tungod kay buot nilang ikinabuhi ang pagtulunan sa atong Ginoo ug dako ng milagro
nga ang hitabo kay bisan niadto ang tapulan mutambong og Bible study nidaghan ang nagtambong ug ang pipila lang kapudyot ang magtambong sa midweek mo halos katunga niini nga kadaghanon mo tambong na og midweek prayer service. Dili ba kana usa ka dako nga milagro nga nitabo kanato? Mga igsoon, ang pulong sa Dios dili makawang, buhi ug nagamatuod sa iyang mga saad. Dalaygon ang Dios nga dugang sa atong kaalam ug kahibalo sa pagkabati sa iyang balaang pulong. Amen. God is the giver of all good things, one who fashioned each of us with unique gift that together make the body of Christ whole. In gratitude for all we have received, we offer our lives back to God. We share our time, our skills, our money, and in so doing, we say yes to God's invitation to join in the kingdom building works here on earth. Let us bring our offering to God. Blessed day, two, every breath I take, three, for my family, four, only me to me, five, yes to be alive, six, for the earth, the sky, and seven, for heaven, for every good thing that I have got from God, every day, every hour. There are blessings, Jesus, without them
Lord Jesus, our Savior and Redeemer, we come to you with hearts filled with gratitude for the abundant blessing you give us each day. We acknowledge that cheerful giving is not an obligation, but a joyful act of worship. Help us and understand that we have giving is an expression of our deep love for you and our one Father, your kingdom here on earth. Amen. Remain standing for the closing hymn. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning. Receive, O Lord, our gifts of our lives, our offerings, our songs, our thoughts this morning. Receive, for we offer it sincerely, O Lord, for your glory. We know that we are sinners, and yet we know that you are forgiving, that you have grace and enable us to be transformed through the work of the Holy Spirit. Bless, O Lord, this church as we continue to hold on to the good news of Jesus Christ our Lord, and that we will continue to do what we are called by God to do. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, no powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation can separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord.
So brothers and sisters, receive the Holy Spirit, bless you, and go into your life doing what God has asked you to do. In the name of God, the Father, Son, and Holy Spirit, be with you now and forevermore. Amen.